Dito nga pala kami sa kagubatan para kilalanin yung mga nilalang naninirahan dito. Samahan nyo rin akong hanapin yung naglalakihang mga ahas. Pagkagat nga ng dilim ay naisipan naming magtutropa na pumunta dito sa kagubatan para magsagawa ng night herping adventure. Dito pa nga lang sa daan ay may nakita kaming nagde-date na dalawang Asian box turtle o Philippine box turtle. At dito sa taas ng puno nakakita ko ng isang walang kamandag na ahas. Ito nga pala yung mga Marines bronzeback tree snake. Sila yung mga bronzeback na mahihilig sa mga palaka. Ayan, makikita sila sa mga tabing ilog. Dito sa butas ng lupa ay napansin akong mailap na nilalang. Linapitan ko ito at agad itong nagtago. Isa nga pala siyang tarantula. Ayan o, ayaw niyang magpa-video sa akin kaya nagtago siya doon sa kanyang lungga. Pero itong isang tarantula ay mabait. Kung mapapansin nyo, ay nagpa-video sa akin at gusto niya rin magpa-shoutout. Nag-aabang nga pala sila ng makakain dito sa tabing ilog. Baka may dumapong mga insekto. Isa sa nakakamanghang insektong nakita namin ay yung naglalakad na dahon. Kayo ba? Nakakita na rin ba kayo nito? Sa sobrang hirap nga nitong makita dahil sa pagka-camouflage ay nakita ko rin ito. Ayan, medyo malinaw na nga yung aking mata. Ayan, kumakain nga siya ng dahon. Ito nga pala yung mga walking leaf o yung mga leaf insect. Ayan, minimimik nila yung paligid nila para makaligtas sa predator. Ayan, sa power ng kanilang camouflage ay mahihirapang silang makita ng mga ibon at iba pang mga pwedeng kumain sa kanila. Ayan, napaka-docile nila, harmless ito sa tao at napakaganda. Ayan, nakakamangha talaga yung mga nilalang ng Diyos dito sa kagubatan. Kung mapapansin nyo, ayan, nahawakan natin. Itsurang dahon talaga siya na naglalakad. Ayan, kung makapansin nyo, ginagaya nila yung mga dahon sa paligid nila. At maging mga tao ay mahihirapang makita ang kanilang powers sa pagka-camouflage. Dito naman sa taas ng puno ay merong napakahabang ahas. Nung una inakala naming sawa ito, pero nung nilapitan namin, ito ay na-identify namin as a dugtooth cat snake. Ang scientific name nito ay Boiga cynodon. Sila yung mga napapagkamalang sawa dahil sa coloration ng kanilang pattern. Pero ito ay mildly venomous o may kaunting kamandag pero hindi naman sapat para pumatay ng tao. Pamatay lang iyon ng maliliit na hayop. Ayan, sila ay nocturnal o naghahunt sila tuwing gabi. Ayan, sobrang haba niya at makikita siya dito sa mga tabing ilog kasi mostly sa mga ilog, dito rin natutulog yung mga pagkain nila kagaya ng mga ibon. At dito rin kadalasan pumupunta yung mga palaka at mga paniki. Ayan, ambush predator sila, naghahanap sila o nagaantay ng makakain. Dito nga sa dulo ay nasabitan ako nitong dahon na to at sobrang kate. Ayan, kung alam nyo yan, kung taga-probinsya kayo, ito nga pala yung mga lipatri o alingatong. At ito pa isang sumabit sa aking braso, isang slug caterpillar. Ayan, antitiras nga pala yung tawag namin dito at sobrang sakit masting nito. Kaya wag nyo nang subukang dumikit. At mag-iingat kayo kapag pumupunta kayo dito sa kagubatan. Ayan, tingnan nyo pa nga yung itsura niya. Halatang hindi gagawa ng maganda. Joke! Dito naman sa lupa ay may nakita akong isang nocturnal na ibon o aktibo sa gabi. Ito nga pala yung mga nightjar. Ang ganda nila at ang cute. Ito naman nakakita tayo dito ng thorn devil stick insect na naglalakad-lakad dito sa baba at muntik pa nating maapakan. Kaya pag umakyat tayo ng gubat, i-watch natin yung mga lalakaran natin. Dito naman ay nakakita kami ng isang bahay na abandonado sa gitna ng kagubatan. Napaka-unique ng bahay na to at antigo. Wala nang nakatira sa bahay na to, baka may multo. Pero napansin kong may nakatira. Ayan, isa nga pala siyang tokay gecko o yung kilala sa tawag na tuko. Ayan naghahunt siya dito ng insekto. At dito nakakita tayo ng black nape monarch, isang sexually dimorphic na ibon. Ibig sabihin magkaiba po ang kulay ng lalaki sa babae. Pansinin ang black nape monarch na ito. Ito ay may kulay itim doon sa kanyang noo. Sign yan na isa siyang male na monarch. Sila nga pala ay mga insectivore. Tapos pansinin naman ang itsura ng mga female o babaeng monarch. Kung mapapansin nyo, same color lang naman sila. Mas blue na blue lang yung lalaki at walang black na dot yung babae. Kung mapapansin nyo, blue lang yung ulo niya, plain. Ayan, mas makulay kasi yung lalaki kaysa sa mga female na monarch. Tapos ito naman, mayroong dragonfly dito na natutulog. Ayun ang cute din ang itsura niya. Dito nga dumapo sa damit ko yung isang uri ng butiki. Butiking gubat to, hindi to yung butiking bahay. Ayan, nilagay ko siya dito sa niyog. Natakot ata siya din sa ilaw kaya tumakbo at dumapo na naman sa damit ko. Dito naman napansin ko yung mga dumi o mga poop ng mga musang o civet cat. Ibig sabihin, may dumaan civet cat dito kanina at hindi lang natin naabutan. Ayan, dito lang siya nagdumi. Ayan nga palang kinain niya, mga bunga ng kahoy. At dito nakita tayo ng isa pang bronzeback tree snake na natutulog sa sanga. Tulog na tulog nga siya. At gaya ng sinabi ko, ito ay walang kamandag o non-venomous na ahas.
Dito naman sa dulo nakakita tayo ng napakagandang ibon, isang common emerald dove. At dito nakakita tayo ng isang nilalang na parang buhaya. Ito nga pala yung mga crocodile skink. Ayan, sobrang bibilis nilang lumangoy. Ayan, semi-aquatic sila. Nakatira sila dito sa mga tabing ilog.